dito sa aming panel, Wolf, Renmar as well. But for now, it's time. Cuneta Astrodome mag-ingay for Aurora and TNC, QWERTY and Joshi. Pasok! Kaninong liwanag ang mas magniningning? Liwanag ba ng Phoenix Fire o liwanag ng Northern Lights? Simulan na natin ang game number 1 ng Aurora Gaming at ng TNC Pro Team na kung saan challenging to para sa TNC, pero at the same time, may momentum naman sila mula kahapon. Extra challenge kung tutusin dahil they're up against, sabihin na nating medyo undefeated. Kasi isang beses lang naman natalo ang Aurora during the regular season and yung 13 win streak nila, pwede nilang i-continue up to now. Pero mukhang ang TNC pa ang mas agresibo. Rotation coming in from Chakno and Lancy. Di na nga sila halos naghihiwalay kapag may gusto silang puntahan. Gusto nilang alagaan agad yung isang parte ng mapa, lalong-lalo na ang katapat ni Benny Cutie onto the gold lane ay isang CC ni Domikite. Pero dito sa gitna, si Lancy ang pinapahirapan of forcing the flicker para ma-burn dito kay Lancy. Samantalang sa taas ay bumabawi din naman si Benny Cutie at si Chakno. Masasabi nating equal yung laban. Talagang takutan lang sa umpisa. Testingan lang, kumbaga. Tapang pa nga ni Domikite doon na lumapit muli para tumambling sa harap ng isang Obsidia. Kasi ito yung sinasabi ko pag nagkinakas tayong game ng Obsidia, dapat hindi ka tumapat dyan at hindi ka magpapoke sa mga first skill ng Obsidia kasi mas pinapabilis mo lang yung mabagal na scaling ng Obsidia. Kasi bawat tama ng first skill ng Obsidia sa'yo, 2 stack nung basic attack na kinailangan para sa bone shards mo. So, dahil nahaharas ni Benny Cutie itong si Domikite, pwedeng mapaaga yung scale ng Obsidia. And speaking of that matchup, since Sisito versus isang Obsidia ka na pang late game at isang somewhat early game pa lang, wait lang mamaya natin pag-usapan yan kasi mainit dito ang Aurora. Kalahati yung buhay ni Chakno, merong turtle lamang dito ngayon sa pestuhan ang Aurora. But the thing here is, hindi takot si Chakno. Gusto ko pa rin siyang pitado sa laban, pumasok na si Trimar! Wow! At napatay pa agad si Team at Kite. Now Trimar secures a turtle double kill for Zaida. Mainit nga ang Phoenix Fire! Nag-iinit ngayon ang TNC Pro Team. Even si Chakno, ayaw niyang pauwiin sa light dito. Maliit na bagay yan, pero malaki yan para sa kupunan nila. 2 kills ang makukuha ni Zaida. Dagdag pa natin yung nakuhang turtle ni Trimar TC. Definitely a win and advantage para dito sa TNC. Now for Aurora Gaming, paano nila to babawiin? Kasi kilala natin sila sa matindi at malakas sa early game. It will all start doon sa pwedeng set up na manggagaling dito kay Light together with Yue. Yung damage output naman ng Kimi ay kailangan mong respetuhin during the early, so kailangan mag-ingat pa rin ng TNC. Pero yung ginagawa kasi ni Chakno ng mga ganitong bagay, yung pinapakita niya sa nanggagaling ng mga members ng Aurora, pero ginamit na yung tech charge, binurse down, ayun pa lang! Kakasabi pa lang natin, set up ng Grak, damage ni Yue, all they needed para i-burst down si Chakno, pero lalaban muli ngayon ang TNC. Trimar ay nasa middle lane. Pero pinap lang yung Mountain Shocker, pero hindi tutuloy ang laban. Nakakatakot sa ginawa doon ng Aurora. Si Chakno pa yung binigyan nila. Diba nung umpisa nagdadalawang isip sila kung kaya ba nilang i-burst down. Pero nung biglang nag-set up si Light, lahat ng mga kampi dito sa Aurora hindi na rin nagdalawang isip. Lahat sila nag-follow up na doon sa setup and definitely they got that kill. Okay na yon para sa kanila. Mukhang magiging equal ulit yung footing dito sa laban. Tahimik yung panimula nila dito. Sadyang naghahanap sila ng pwedeng pick off and for Chakno. Nakakatakot kung sumilip siya doon kasi baka bigyan na naman siya dito ng mga miyembro ng Aurora. Maaring doon magpaulit-ulit ang Aurora para ma-secure yung early game na ninanakaw sa kanila ng TNC. Kasi suppose sabi kung titignan mo din yung yung match-up o yung composition, yung Grak with the Lancelot and the Kimi, parang garantisado early game, hawak nila Pero dahil sa ginawa ng TNC kanina, wait, na-terrify lang. So si Edward may tech charge doon! Nag-aabang lang pala sa dilim ang isang liwanag. Pero sabi ni Trimar, ako na ang bahala sa likuran. Pero pag ginamit ng tech charge doon, nakinopia lang. Pero hindi na naabutan. AOG na binitawan. Chakno may naipit sa gitna na ng laban. 4 na tao, 4 na katawan.
1, inalay lahat para bigyan ang mga members ng TNC Pro Team at mukhang libre ang Turtle sa kamay ng Northern Lights. Nabibigyan na naman ng liwanag ang daan ng Aurora dahil sinisimulan to ni Light. Flicker Tech Charge. Na-caught off guard ang mga miyembro dito ng Phoenix Army. And with that being said, mabilisan nang nabawi agad nila yung lead na na-establish kanina ng TNC pero sa may bandang ibaba. Gusto yata bigyan ni Saida at Trimmer dito. Natong si Edward. But definitely, some purify lang yung kailangan. Buhay na buhay pa rin si Mr. Consistent. And now for Aurora, not just the turtle and not just the skirmish, pati yung tore sa taas nakuha na nila. Dumating na kasi sa punto na ito na yung lamang ng CC o ng Fighter Gold Lane over a traditional marksman, yung level 4 power spike. Nung time na nagkaroon na ng ultimate, etong si Doming Kite, doon na nagsimula na kaya niya ng bulihin yung Obsidian na meron si Benny QT. Considering pa na naka-vengeance pa siya na spell. Hindi lang kasi reflect damage yung aasahan mo, pati yung damage reduction. Eh, wala pang ang damage sa simula yung Obsidian, tapos i-reduce mo pa. Mababawasan pa lalo, no? So hindi talaga mararamdaman pa dito yung damage output ni Benny Cutie. Pero yung damage naman ni Yue, ni Edward, nararamdaman ni Chakno dito. Nag-try silang mag-set up. Pero ang kailangan ding pag-ingatan ng TNC kung nasaan ba si Light. Delikado yata dito si Trimar. May 1v1 dun sa baba. Pero akala niya 1v1 lang. Dumating ang mga miyembro ng Aurora at hindi pa tapos. Hinahabol dito ng TNC si Light. Sa magandang ton mula kay Chakno, pero not enough yung damage ng TNC para bigyan etong si Light. At unti-unti nang binibilisan ng Aurora at hindi na makahabol ang Phoenix Fire dahil dun sa mga ganong klaseng ikot, dun sa mga ganong klaseng dalaw. Nagulat na lang si Trimar na akala ko ba 1v1 lang. Akala niya mag-isa lang kanina doon itong si Demon Kite. Lamang pa nga siya sa matchup. Diba? Low health na si Demon Kite pero dumating ang Aurora ngayon na pa-flicker na si Lancy. So hindi tayo makaka-expect dito ng gulat setup mula sa TNC pero nagwawala si Trimar. Naiipit nga lang siya doon at sinasunod niya yung damage mula kay Doming Kite. Nakuha na ni Demon Kite ngayon yung bagong si Lancy ay Grabe. nabilit ng gamitin yung kanyang textures na kinopia para lang makatakas sa sitwasyon. Pero si Saida ay di ba tinitigilan ng mga members ng Northern Lights ngayon tutumba na ng mabilis ang jungler ng TNC at unti-unti na talagang lumopo ang kalamangan ng Aurora. Nakita pa si Benny, tinas pa yung hand of bow at wala nang matakbuhan. 4 na miyembro ng Aurora ang nakahanda dyan. Lahat ay naipanalo ng Aurora Gaming. Nakuha yung turtle, nakakuha ng kill, at tila ba hindi pa tapos. Gusto pa nilang kunin ang buhay ni Chakno, but definitely O-Ring buff na lang daw muna. Gustong bumawi dito ng TNC Pro Team at si Saida. Mukhang may iipit si Light. Tumama yung Lance Smasher na mamumula kay Trivar at mamamatay si Light pero low na rin ang HP ni Chakno. Kaya siyang magiging trade-off. Ngayon si Edward sa harap. Napakakunat ng Uranus at hindi nila mabawasan pero nandiyan naman si Saida, nandiyan naman si Lance at Benny Cutie. Binato nila yung mga damage pero ihihil lang pabalik ni Edward. 4K gold lead na meron Oh ngayon my ng Aurora. And Mr. Consistent. Men partida sa isang Uranus, hindi mo kayang pumatay. Pero iba talagang gumalaw. Itong si Edward, ginagawa niyang killer yung hindi naman killer. Kasi nga naman, blade, armor, second item. Masakit ka, Saida? Sige, damhin mo yung sakit mo at ngayon ang Aurora ay nakahanda na sa panibagong setup na binibitawan. May traction pulse mula doon kay Yue at si Edward nandun lang sa harap. Parang bodyguard lang. Hanggang dito lang kayo. Hindi kayo makakapasok. No ID, no entry. Pero hindi na rin naman na pinasok doon ng Aurora yun. Definitely when it comes to the turrets, lahat dito ay na game number 1 para dito sa dalawang koponan na kung saan para sa Aurora gusto nilang patunayan kung bakit sila ang top seed. Samantalang sa TNC, the challenger mindset sa kanila ngayon tila ba kahit na lugi sila, ilalaban yata nila yung Lord. Tinatapangan nila 5 laban sa 4 na magiging talaan. Hinahanap ang mga members ng Aurora pero nagkakitaan. Nandun si Saida na zone na. Hindi na siya pinapalampas ng 3 miyembro ng Aurora. Pero si Trimar, ganun din naman ang ginagawa kay Demon Kite. Pero mukhang naipit doon sa likod si Doming Kite. May Earthen Rampart na napakagandang pwesto pero hindi i-commit.
Wala na rin ultimate itong si Light. Kaya naman yung laban na inaambalang kanina, puro ambalang. Wala pa rin mamamatay. Diba? Kumbaga, hawakan mo sa tenga, puro hawak lang sa tenga. Pero ngayon, yung Lord masesecure na ng Aurora Gaming. Unti-unti ding lalaki yung lead nila. Pero sa taas, si Light, nakita si Zaida. Pero makakaiwas lang din naman. Pwedeng mag-counterplay ngayon ng Phoenix Army. Abutan ba? Pero nakarangan pa rin ni Light yung daan. At hindi niya hahayaan ng Phoenix Army to make their counterplay. Hindi na rin pinilit maghabol dahil makamadelikado pa ang TNC doon sa paghabol nila. Pero ngayon kasi, kailangan na nilang isipin kung paano nila sasagutin ang mga problemang nilalagay ng Aurora sa kamay nila. Yung setup ni Light, yung kunat ni Edward, even si Doming, kahit yung damage niya ay kailangan ng ikonsidera ng TNC. Si Chuck no mismo ay nanlalambot sa mga members ng Aurora. Dagdag pa natin yung problema kung sinong tutunaw kay Edward. Kasi sa ngayon, hindi ba? Grabe yung tapang nitong si Mr. Consistent. Humaharap lang at open arms niyang sasaluhin lahat ng ibabato sa kanya ng TNC. Pero nangangaray si Trimar doon mula sa mga bala dito ni Yue. Babagsak na rin naman yung Lord doon sa baba. Meron pang pagsabog dito sa gitna. Definitely ang dami pang parating na minions para sa Aurora. Kinopya naman na yung tech charge na yon mula dito kay Light and Lancy. Bago nga lang siya makaset up, duguan at kalahati na agad yung buhay niya. Bago pa man sila lumaban, yung poke damage ng Aurora, hindi nila masagot yung kaisa-isang problema na yon. And this time for TNC, even si Zaida ay hindi natin makita yung naging performance niya, yung tikas niya kahapon dahil ini-invade talaga ng Aurora lahat ng pwedeng invade sa kanya. At yung pwesto ni Light dito talagang magdidilim ang paningin mo pagka nilapitan mo kasi mamamatay ka na pala sa isang iglap dahil dun sa damage output na meron nga dito ang Aurora. Again, unti-unting tumataas yung gold lead na meron dito ang Aurora. At the same time, hindi nila hinahayaan na makapag-farm ang TNC. Even yung mga minions sa side lanes, pinifreeze na nila para wala na talagang ma-farm dito si Zaida pati si Benny. Pinag-uusapan natin kung gaano ka-scaling yung mga heroes ng TNC, specifically itong Obsidian ni Benny QT. Pero ang hirap kasi maghanap ng resources kung yung Aurora na mismo yung nagko-control ng ibibigay sa inyo eh. Sila na yung nagdidikta kung ano yung mga pwede nyo lang kunin. Inaagawan kayo ng buff. Piniprease yung mga minion waves. Tapos kapag may nakitang ng malalim, pwedeng patayin ng Aurora. And speaking of pwedeng patayin, nung nakita nga nilang nasa taas si Zaida, hinanap nila bigla. Operation Finding Zaida. Pero alam din naman yun ni Zaida, kaya umiiwas pa rin dito ang TNC Pro Team kasi alam nilang lugi talaga sila kung usapang sabayang teamfight. Pero si Edward, no, grabe din siya. Kung isubsub niya yung sarili niya dito sa TNC, willing na willing siyang masaktan as long as hindi makakalapit dito ang TNC sa kanila. But the thing here is, merong Lord na pwedeng paglabanan. Pero mukhang hindi basta-basta kaya to ng TNC. Nakita ko si Benny QT kanina, papunta yata siya ng Sea Halberd. Kalahati na nung item yung na-build niya and maybe that's the power spike na pwedeng hintayin ng TNC. Libre na naman yung Lord. Hindi ko contest ng TNC. Hindi pa nila kaya hindi pa pinipilit. Nakikita na naman natin ngayon ang sistema ng Aurora. Yung kapag walang kailangan gawin, wala silang talagang gagawin. mangyayari. Oo, wala talagang mangyayari dito sa laban na to hanggat walang kailangang gawin ang Aurora. Mag-i-spawn yung Lord in just a bit. Feeling ko doon magkakaroon ng aksyon. So TNC needs to be prepared. Kasi pwedeng matapos tong laban na to. Lalong-lalo na sa mga setups na nakita natin kay Light. Pwedeng isabay dun sa pagpasok ng Lord yung tech charge na yon. And magsisimula yon kapag nilagay na ni Light yung Earthen Rampart. Kasi yun yung pinakamalaking wall na pwede niyang asahan para mag-matter yung ultimate niya. And yun naman yung kailangan iwasan ng TNC. The moment na maglapag ng ganitong pader si Light, atrasan muna. Matakot ka na. Matakot ka na muna. Pag hinarangan na kayo ni Light, kailangan ng tumakas ng TNC. Pero ngayon na merong Lord dun sa baba, kasama ni Doming Kite. At tila ba alam na ng Aurora na, Meg, ikaw nang bahala dyan, kami na lang dito sa gitna. Ito na yung wall. Si Chuck no may ipit doon sa pagitan ng mga members ng Aurora at nung pader. Pero yung baba, napasag na ng mabilis. Mapa-first down naman yung Lord. Pero mukhang pipilit ang Aurora sa gitnang bahagi ng mapa. Round number 2, pero sabi ni Trimar ako nang mauuna. Lance Smasher Flicker. Pero mukhang naipit sa tech charge mula kay Light. At si Lance yung tutumba. Ngayon
mga members ng TNC ay nagka-crumble na dahil unti-unting pinapasok ng Aurora. Double kill for Yue. May isusunod pa ba? Kasi pwede namang tumore pero si Trimar ginagawa ang lahat para depensahan ng base. May minion sa taas. Papasagin na yung Torre. Ngayon pwede pang umisa. Pwede pang kumatok muli. Dahil yung apat ng Aurora may damage naman pero sabi ni Trimar hindi. Lumayas kayo sa aming lupain pero mukhang